Magandang gabi mga kamuiski. Meron naman tayong bagong kwento tungkol sa crime at horror. So ngayong gabi, ang bagong kwento nating ilalahad ay tungkol sa babaeng namamified ng kanyang mga kapamilya. So umpisa na natin ang kwento. Ito ay nangyari sa England, North Yorkshire sa England. So ang pangalan ng biktima ay tawagan na lang natin si Rina Yasutaki, isang 49 taong gulang na babaeng Japanese ay naninirahan sa isang matahimik na bayan ng Helmsley, North Yorkshire, England, kasama ang kanyang ina at dalawang kapatid, sina Takahiro, kapatid niyang lalaki, at si Yoshika, kabatang kapatid niya na babae. Kilala ang kanilang pamilya bilang tahimik, mahiyaing grupo na bihirang makipaghalubilo sa komunidad. Ngunit ang kwento ng kanilang pamumuhay ay nakipag-usap-usapan sa kakaibang kaganapan sa kanyang kamatayan. So itong kwento na to, bakit siya tinawag na mummified? Ito daw si Rina Yasutake ay merong sakit sa psychological problem din. So parang hindi na kumakain. So nag-stop na siya kumain noong 2018. Tapos hindi alam ng pamilya nila na meron pala tong sakit na mental or psychological problem. So nalaman na lang nila na ganun, naminto nang kumain. So nangangamoy na yung bangkay. Yung ginawa ng magkapatid, bumili sila ng parang pang-imbalsa. Hindi ko alam yung detailed kung bakit nila inimbalsa. Hindi nila dinala sa ospital kung ano nangyari sa kapatid nila. So malalaman natin mamaya. Umpisa na natin. Ang Yasutaki family ay narawan bilang napakahiyain sa lipunan. Sa kabila ng mataas na pinag-aralan, si Rina ay nakapagtapos sa prestigyosong Cambridge University. Tila hindi sila konektado sa modernong mundo. Walang nakakaalam ng eksakto kung bakit nila namuhay ng hiwalay. Ayon sa mga ulat, bihira silang lumabas ng kanilang tahanan at halos walang kaibigan o malapit na kakilala sa komunidad. So parang isolated sila. O sila, familia sila ng mga ayaw ng mga antisocial, ganun. Bagamat tahimik ang pamilya, nagtataglay ito ng mga kakaibang ritual at paniniwala. Isa sa mga mapansin ay ang kanilang pagsunod sa mga tradisyonal na kaugalian mula sa kanilang Japanese heritage na sinamahan ng mga interpretasyong spiritual at religyoso. So yun yung naging yung ginawa nila. Inano nila yung bangkay ni Rina, kaya nila minanipay kasi ang alam nila buhay pa to spiritually kahit yung patay na yung katawan. Noong September 2018, isang parmaeustiko ang nagulat sa pulisya tungkol sa kakaibang dami ng binibiling methylated spirit ng pamilya Yasutaki. Ang chemical na ito ay karaniwang ginagamit bilang panlinis o pang-disinfect. Nagdududa ang mga parmaeustiko sa rason ng pagbili nito, kaya't nagpasya siyang ipaalam ito sa mga otoridad. Nang magsagawa ng pagsisiyasat ang mga pulis, natuklasan nila ang katawan ni Rina sa bahay ng pamilya. Ang kanyang katawan ay nasa advanced state of decomposition o halos na mummified na, at malinaw na siya ay matagal ng patay. Ang pagtatasa ng mga forensic expert ay nagsasabing mahigit 2 buwan na ang nakalipas mula nang siya ay namatay. So biruin mo yun. Dahil sa pagbili nila ng methylated pharmacy, yun yung ginamit nila pang imbalsa para yung amoy mawala. Tapos nagde-decompose na rin yung katawan niya, nagiging mummified na siya.
So, ang paniniwala ng pamilya, ayon sa investigador, naniniwala ang pamilya na buhay pa si Rina sa kabila ng malinaw na palatandaan na siya ay patay na. Nililinis nila ang kanyang katawan araw-araw gamit ang methylated spirits. Inihanda ito ayon sa kanilang tradisyon na paniniwala. Para sa kanila, ang kaluluwa ni Rina ay hindi pa umaalis sa kanyang katawan. Kaya patuloy nilang nilagaan at parang buhay pa siya. Malaki ang posibilidad na ang kanilang isolation mula sa komunidad kasabay ng hindi pag natutok sa mental health issue ang dahilan ng kanilang kakaibang reaksyon sa kamatayan ni Reyna. Sa halip na humingi ng tulong sa mga otoridad o komunidad, nilang manatili na lang sa kanilang sariling mundo. So yun, dahil nga isolated silang family, so antisocial sila, tapos sumusunod sila sa tradisyon nila ng yung heritage nila na yung katawan ng tao hindi raw umaalis sa kaluluwa. Kaya ginagawa nila, nililinis nila yung bangkay, yung nilalagyan nila ng methylated spirit. So parang embalsaming something yun na ginagawa nilang mummified. So according sa mga forensic investigation ay nagpakita si Rina ay namatay dahil sa starvation of dehydration. So yun yung cause of death niya. Nagutom, tapos hindi na uminom ng tubig, kaya ayun, namatay. Walang anumang ebidensya ng foul play o karahasan sa kanyang katawan. Kaya't malinaw na hindi siya pinatay. Sa halip, lumitaw na siya ay maaaring naging biktima ng kapabayaan dulot ng hindi magandang kondisyon sa kalusugang pagpangkaisipan sa pamilya. Arestado ang 3 miyembro ng pamilya sa kasong obstruction of justice sa pagharang sa tamang proseso ng libing, ngunit hindi sila kinasuhan ng mas mabigat ng krimen. Sa pagsusuri ng psychiatrist na pag-alaman ng 3 miyembro ng pamilya ay may hindi natutukosang mental health conditions, kabilang ang psychosis na maaaring magdulot ng maling paniniwala tungkol sa kalagayan ni Rina. So yung ang mental awareness, ang hindi natutuklasan ng kondisyon ng pamilya ay humantong sa trahedya. Pinakita nitong kung paano maaaring makaapekto ang mental health issue sa desisyon at pagpano ng tao. Yun. So nagkaroon ng hindi alam ng pamilya nagkaroon siya ng mental issue. So nag-stop na siyang kumain sa uminom ng tubig. So yun yung kinamatay niya. Then yung family kasi mayroong social isolation. Ang matagal na paglayo ng pamilya sa kanilang komunidad ay nagpaalala ng sitwasyon. Kung nagkaroon sila ng suporta mula sa kanilang paligid, maaaring naiwasan ang insidente. So yun, dahil nga antisocial sila, so wala kaibigan, hindi sila nakahingi ng tulong sa labas na maaaring makatulong sa kanila, katulad yung kapitbahay or kakilala. So isa na ring paraan yung sa cultural sensitivity. Ang tradisyonal na paniniwala at kaugalian ng isang kultura ay dapat naunawaan ng may mga empatya. Ngunit mahalaga ring ipaliwanag sa mga batas ng responsibilidad sa mas malawak na konteksto. So yun, hindi reason yung heritage nila na tungkol sa mga patay ganyan na hindi proper yung burial. So ginagawa kasi nila yung patay nandun lang sa bahay nila, pero nililinisan lang nila kahit nagde-decompose na, nilagyan na lang ng methylated spirit. So yun, hindi yun ng batas, so hindi ka exception. So yun, ang trahedya ng Yesokoi family ay nagdulot ng malawak na diskusyon sa England at Japan. Naging highlight ito ng mga usapin tungkol sa kalusugan ng kaisipan, papel ng komunidad sa bibigay ng suporta at kahalaga ng kaugnayang pagitan ng tradisyon o modernong pamumuhay. So yun, hanggang dito na lang mga kamoyski. Maraming salamat. Sana po follow niyo po TikTok account ko. So wait na lang po kayo sa sunod kong upload. Maraming salamat.